good evening everyone. Magandang gabi sa lahat. Ayan, katatapos ko lang matapos sa aking trabaho. Grabe yung buko. Ayan ang ating buhok. Ako ay may sipon pa rin. Sinisipon tayo. Basa pa ang buhok ko. Ayan, magnusnus muna tayo bago tayo matulog. Maaga pa ngayon. 8:55 pa. So, bukas ay walang trabaho ata. Parang holiday ata bukas. So, gising tayo ng 7:30. 7:30 tayo gigising. Uy, 10 hours. Nag-alarm ako kasi kaninang kagabi, ay nung isang gabi, nag-alarm ako. Ngayon, nag-sounds pala ako ng para pampatulog ba, matulog ako. Nalobat yung isang cellphone ko na pang-alarm ko. Buti na lang, nagising ako ng maaga, mga 6:09. Pagtingin ko, patay na pala yung isang cellphone ko na may alarm. So, ayan. Ngayon, dapat dalawa ang alarm natin. Grabe yung braso ko. Ang braso at ang kilikili ko, grabe. Kailangan na talaga natin maghilod-hilod. Maghilod-hilod tayo. So, ayan pala. I-flex ko ulit ang aking natanggap noong Mother's Day. Ayan, hindi siya malalanta kasi siya, plastic. Mabango pa siya, parang rose lang. Diba? Super cute. Maglo-long last talaga to. Ayan, may Happy Mother's Day pa siya. Ang cute na. Kanina, siya. Kanina pa sana ako tapos sa trabaho ko. Kaso, order sila ng pampalamig. Kararating ko lang tapos kong maglakad ng alaga ko. Sabi ng amo ko, nag-order kami ng pampalamig sa mangga kasi favorite ko yung mangga. So ayun, inantay ko pa. Pinanatan ko agad. Sabi ko, matutulog ako ng maaga. Klaro talaga ang aking kilikiling maitim. Hindi ko na yung kilikili ko. Tapos yung ko ay mahapdi. Ang diog ko ay mahapdi. Nagbabalat. Busog na busog ako. Busog ako sa namin, ulam. Nag-request ang amo ko ng tawag doon, yung giniling at saka talong. Yun ang niluto ko. Medyo maanghang kaya masarap. Tapos yung isa, yung roasted na karne. Tapos nilagyan ng gulay. Itong kilikili ko ay kulang lang to sa hilod. Kasi minsan hindi ako naghihilod ng minsan napupuyat na ako. Dumi. Ayan ang aking naantok ako kasi kagabi anong oras na ako natulog. Ayan, pasintabi po. Maitim talaga ang aking kilikili. Pasintabi po sa mga nanonood. Ito ang ating routine. Every day, every night. Pag matulog, magkuskus ng kilikili. Kuskusin ang kilikili. Ayan, see you again mamaya. Mag-concentrate muna ako ng kuskus ko, ha.
Ayan, tapos na tayo magkuskus ng ating mga mga libag. Tapos na tayo magkuskus-kuskus. Ayan. Wala naman tayong chika-chika ngayon. Kasi yung amo ko na lalaki, natawa ako. Sabi niya, Lynn, may sa akin, nag-send ng message. Sabi niya, manghiram daw siya ng pera. Sabi ko, ha? Tapos anong sabi mo? Sabi niya, kaibigan ko yun noon. Parang niya ba? Yeah, kaibigan niya noon. Mga second year high school ata siya. Tapos ngayon, nagparamdam daw. Sabi niya, anong problema? Sinabi daw agad-agad na pwede ba ako manghiram ng pera? Ngayon, hindi na niya ni-replyan kasi alam daw niya na na-hack ang account ng kaibigan niya. So, ayan, kahit mga friend dito, kahit dito pala ay uso ang yung hack ang account ba. Kaya sa Pilipinas, ayan, same lang din. Kaya, mag-ingat talaga sa mga mga manluloko. Yung mga kaibigan natin na manghihiram ng pera na di natin na nakausap o na video call, huwag na tayong magbigay o magtiwala pa. Hala, ang ganda pala ng buhok ko. Kulot siya na natural ang buhok ko. Kulot siya. Sa likod, kulot. Tapos yung bangs ko ay straight. Maganda to pag maganda to pag mataas, mahaba na ba? Gabi. Akala ko mataas na yung buhok ko, hindi pa pala masyado. Ayan. Ang ganda lang sa buhok ko ay wala siyang split ends ba? Pero pula siya, pula o brown. Yan, parehas kami ng buhok ng anak ko. Ni mamang, parehas kami ng buhok. Ni motherland ko. Makapal na makapal siya na curly. No need na anong tawag doon? Magpa-reband. hindi ko na try talaga magpa-straight ng buhok. Sa lang, yung sa plancha. Pinaplansya ko to noon kasi gusto ko na na straight yung buhok ko ba. Pero maiksi pa yung buhok ko noon, mga ganito pa Mga ganito. So kailangan ko talagang i-plansyahin kasi nag-fly away siya, mga ganyan. Nagaganyan yung buhok ko noon kasi kulot nga. Pero ngayon, parang okay na siya, Nagandahan ako sa buhok ko. Ayan. Try nga natin. Diba? Bumili pala ako kanina ng dinala ko pa dito sa kwarto ko. Cheese. Tas di man ako bumili ng tinapay. Namahalan ako sa tinapay nila. 15. Magkano na yung 15 sa Pinas? Times natin. Tataba tayo ng 45 ata. 15 times 105. 105 ang yung toast ba? Sliced bread na magkano, ilang piraso yun? Grabe, yung 6 na piraso is parang 12 pieces ata yun, ang 105. Grabe naman yung tinapay nila dito ay. Mahal. Lang siya, plain lang siya na na toast. Yung manipis ang niya ba? Manipis ang niya, ang slice niya. Yung makapal naman is siya, 6 na piraso. Same lang, 6 na piraso. Sumakit ang ulo ko, hindi ako nakainom ng kape. Na-addict na talaga ako sa kape ay. Ayan, sumakit ang aking ulo. Pero uminom naman ako kanina ng energy at saka tsokolate. Milo.
Milo ang iniinom ko. Pag di talaga ako nakainom ng kape, sureness na talaga. Sureness na ano, sasakit ang ulo ko. Ayan, graduation na pala ng anak ko sa ano, ngayong 29. So, hindi talaga ako makakauwi. Chikahan lang. Kasi ano, ayun nga, mahal yung pamasahe. Tas, pag uuwi naman ako is ano lang siya. Isang araw lang. Kunyari, bukas ang graduation ng anak ko. Ngayong gabi, yung yung lipad ko. Tas parang alanganin siya sa oras ba. Kailangan 3 araw lang ako doon. Ngayong gabi, tas graduation kinaumagahan. Tas pagkatapos nun, balik na naman agad, pauwi, pabalik dito. So, ano siya, waste of time, tas siya, yung pera mo, sayang lang. Although, nakapromise ako sa anak ko na uuwi ako ngayong graduation niya, pero hindi talaga kaya ng hindi kaya ng budget ko, at saka yung, yung oras ba. Yun lang, magpaso ka lang doon sa sa stage, tapos na, wala kayong banding ng mga anak mo. Sabi ko, antayin ko na lang matapos yung yung kontrata, saka ako uuwi. Kasi medyo mahaba-haba yung yung stay natin doon. In God's will, sana maging okay ang lahat, yung maging okay din si mamang sa niya. Kasi nahirapan na si mama ngayon sa sakit niya ba. Ewan ko kung magiging okay pa. Sana may anong tawag doon? May miracle. May himala. Ayan, may himala tayong Sana. Kasi nag-ano na talaga siya sa niya, sa sakit niya ba. Laging sumasakit yung tiyan niya, yung dito niya ba. Kasi nga stage 4 na cancer na siya sa anong tawag doon? Atay ba yun? Yung sa lungs, sa lungs ba? Stage 4 cancer. So, tas ayaw naman niya magpagamot sa sa hospital. Ayaw niya na. So, na lang siya. Doon sa mga binisaya na lang siya ba. Kaya, ayan. Wala akong peace of mind ngayon. Parang trouble ang ang utak ko. Sa mga anak ko, sa kanya, sa mama ko. Di ko alam kung magkikita pa kami. Sana makauwi ako. Kita ko pa siya at malagaan ko pa siya ba. Yun na naman ang natin. Ang pinaka-importante, yung good health sana ng buong pamilya. Kaso binigyan tayo ng trials ng Panginoon na sana malampasan natin, mga ganyan. Bigyan tayo ng lakas ng loob na anong tawag doon? Sumasakit, parang iiyak na naman ako. Lakas ng loob na matanggap natin ang mga plano niya para sa atin. Di natin alam kasi di natin alam yung mga plano niya, kung hanggang saan tayo susubukin ang kanyang hanggang saan tayo susubukin. Mga hamon talaga sa buhay yun. Sana maging matatag tayo. Ayan. Kasi siya lang yung ko talaga, siya yung pinagkakatiwalaan ko sa mga anak ko mula noon. Maliliit pa yung anak ko, siya na yung nagpalaki. Kasi nga nagtatrabaho ako para sa kanila, di ba? So ngayon nung pag-alis ko, lang ako, hindi ako nagstay ng 1 buwan ata. Hindi siya umabot ng 1 buwan. Okay pa naman siya, kaso nung nandito na ako, mga 1 month siguro, sumasakit na ang tuhod ko. Mga 1 buwan na ako dito, ayun na na niya, na feel na niya na may something na siya ba. So pina-check up ko siya. First na ng doktor is cancer nga daw, cancer. So tinawagan kami ng doktor. Tinawagan ako ng doktor dito na ganun, ganyan.
magkikemo talaga siya. Pero ayaw naman niya ayaw niya start sa chemo. So, wala. Kasi ayaw ko ring maniwala kasi yung sa sabi-sabi niya is man daw, tubig lang sa baga ba yung Pero na pala siya, grabe na. Hanggang ngayon, ang payat na niya. As in, grabe ang payat niya. Tapos, pag tumatayo siya, sumasakit yung itungan niya, oh. Tapos, hindi siya makakain ng ng marami. Konti lang talaga makakain niya. So, sino magtatagol niyan pag hindi ka kumakain ng hindi ka kumakain ng pagkain, o diba? Ayun, mahirap talaga. Ewan ko kung paano ko ito i-handle. Ako lang mag-isa dito. Mga kapatid ko naman ay andoon sa sa amin. Pero ako lagi yung wala. Ako lagi yung wala sa sa anong tawag doon sa kanila. Pero maiintindihan naman siguro ni mamang na na para din sa kanila kung uuwi ako. So wala wala na kaming pagkukunan ng panggastos, mga ganyan ba. Yun ang importante naman. Mga niya, pangbili ng mga pagkain, gamot-gamot niya, mga ganyan. Kasi din siya, nag-maintenance din siya ng mga mga herbal ba. So binibigay ko na lang yung kung anong makakaya kong ibigay sa kanya ngayon. Saka na yung mga mga project natin pag magiging okay na. Ayun lang ang chika natin. Ayan, napahaba ang aking kwento-kwento. Sana tulungan niyo ako mag-pray para sa aking mama na sana maging okay siya. Hopefully magiging okay siya na magiging normal ulit ay yung yung pakiramdam niya kasi kahit mga lang kasi ngayong July 1 is birthday niya na. Birthday niya ngayong July 1. Mag-60 na siya. 60 years old. Bata pa. Pero yung mukha niya is parang matanda na siya ba. Kasi nga, nangayayat na siya. Mas mabigat pa nga yung anak kong yung bunso kaysa kanya. Yung timbang niya is na lang. 40, 45 ata. Mga ganyan na lang. Tas ngayon siguro bumaba na din kasi nga yung niya, yung pagkain niya is konti-konti na lang. Yun talaga ang pinag-pray ko lagi ba. Hindi ako makatulog, mga ganyan. Parang na-stress din ako sa kanya. Kasi naaawa ako ba na nahihirapan siya. Nahihirapan siya sa niya. Sa araw-araw, hindi siya makatulog. Ayan. Ayan, thank you so much for watching, guys. Hope you like and subscribe to my channel. And don't forget to comment down below para ma-shout out ko kayo. Ayan, pagpasensyahan nyo ng aking video. Lang to siya. Chika-chika lang. Ayan, ingat po tayo lagi. And God bless us everyone. Bye. See you in my next video.